Ang pangarap ni Lito, si Lito ay lumaki sa isang mahirap na baryo sa probinsya. Anak siya ng isang magsasaka at isang labandera. Bata pa lang siya, alam na niyang hindi madali ang buhay. Tuwing umaga, gigising siya ng maaga para tumulong sa bukid bago pumasok sa eskwela. Madalas siyang pumasok ng walang baon, pero hindi iyon naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Alam ni Lito na edukasyon ang magiging susi sa pag-ahon nila sa kahirapan. Kahit luma at punit-punit ang kanyang mga libro, hindi siya nagpatinag. Lagi siyang nakikinig sa guro at masigasig sa paggawa ng takdang aralin. Kahit walang ilaw sa kanilang bahay, nagsusunog siya ng kandila upang makapag-aral sa gabi. Nang tumuntong siya ng high school, mas lalong naging mahirap ang buhay. Kinailangan niyang magtrabaho bilang isang tagapulot ng niyog sa bukid para may pambaon at panggastos sa proyekto sa paaralan. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko, lalo na kapag nakakakita siya ng mga kaibigan niyang hindi na nag-aaral at maagang nagtrabaho. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya, muling lumalakas ang kanyang loob. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagsumikap si Lito. Nagtapos siya bilang valedictorian ng kanilang paaralan at nakakuha ng scholarship sa Maynila. Dito, naranasan niya ang matinding lungkot at hirap ng buhay sa lungsod. Naging working student siya, naghuhugas ng pinggan sa isang karinderya tuwing gabi at nag-aaral sa umaga. Matapos ang ilang taon ng pagtitiis at pagsisikap, nakapagtapos si Lito ng kolehiyo bilang isang guro. Bumalik siya sa kanilang baryo upang magturo at maging inspirasyon sa mga batang katulad niya. Hindi lamang niya natupad ang kanyang pangarap, kundi natulungan din niyang mangarap ang iba. Sa bawat batang minsang nawawala ng pag-asa, lagi niyang sinasabi, walang imposible sa taong may pangarap at sipag.